Huwag ka nang umalis. Mabubuhay naman tayo kahit hindi ka mag-abroad. Ang pagmamakaawa ni Elena sa asawa niyang si Troy para lang hindi na siya pupunta sa ibang bansa. Kailangan nating magtiis. Malaki na yung mga anak natin at madadagdagan na naman dahil mag-5 buwan na si baby sa loob ng tiyan mo. Ang sagot naman ni Troy. Pwede ka naman gumawa ng paraan eh. Alam mo naman na hindi ko kaya pag magkalayo tayo. Please naman huwag ka nang umalis. Ang sagot naman ni Elena. Hindi na, magbabago pa ang isip ko. Nakahanda na ang lahat para sa pangingibang bansa ko. Isipin mo naman sana na para sa atin ito. Pangako, ito na yung una at huli kong paglayo. Pag nandun na ako, mag-iipon ako ng pera. Ang sagot naman ni Troy. Hindi na sumagot pa si Elena sa mga sinabi ng asawa niya. Dahil alam niyang hindi na magbabago pa ang isip nito. Noong time na yon, nagyakapan silang dalawa. At muli na naman nilang nilasap ang kanilang pagmamahalan. Kahit buntis na si Elena, nagpapagalaw pa din siya dahil ayaw niyang tumikim ang asawa niya sa ibang babae. Maganda si Elena at hindi ito maitago ang kagandahan ng katawan niya. Kahit mag-aapat na yung anak nila ni Troy. Magaling kasi siyang mag-alaga sa kanyang katawan. Kaya yun, laging nahuhumaling ang asawa niyang si Troy. Sino ba naman ang hindi matatakam pag ang asawa ay laging fresh at kahit buntis na, magaling pa rin sa kama? Nung natapos ang panakaw na sandali, nagyakapan na silang dalawa at nag-usap sila ng maayos para sa pag-alis na ng asawa niyang si Troy. Basta mahal, ito ang masasabi ko sa iyo. Pag nandun na ako, mag-iipon ako ng pera at hindi ako tumingin sa iba. Dahil mahal na mahal kita, asawa ko. Kayo ang buhay ko ng mga anak natin. Ayaw kong masira ang pamilyang binuo natin, ang sabi ni Troy. Salamat, mahal ko. Ako din, mahal na mahal kita. At ayokong mawala ka sa buhay ko. Titiisin ko ang pangungulila ko sa iyo. Alam mo naman na sobra kitang mahal. At alam mo naman na ikaw lang ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Ikaw at ikaw lang, mahal ko. Ang sagot ni Elena. Habang masayang nag-uusap ang mag-asawa, nung nagsiuwian na ang kanilang mga anak, galing sa pagkikipaglaro sa mga kapitbahay din nila. Si Troy ang unang lumabas mula sa kwarto. At gaya ng ginawa niya sa asawa niya, kinausap din niya ang kanyang mga anak. Ilang saglit pa ay lumabas na din si Elena mula sa kwarto. At agad na siyang nagtungo sa kusina para ihanda ang kakainin nila para sa hapunan. Nung naihanda na ang mga pagkain, agad na niyang tinawag ang kanyang mag-aama. Habang kumakain sila, nung narinig nila ang sunod-sunod na katok, si Troy ang tumayo para tingnan kung sino ba ang kumakatok na yon. Nung nabuksan na ni Troy ang pinto, isang lalaki ang nasa labas at humihingi siya ng tulong. Ayon sa lalaki na yon, pinagtripan daw siya ng mga adik sa lugar na yon. At dahil may bakanteng kwarto sa boarding ng mag-asawa, sinamahan ni Troy ang lalaki na estranghero. Dinala niya ito sa may-ari ng bahay na yon.
Nung nagkasundo ng dalawa, agad nang bumalik si Troy sa kanyang mag-iina. Oh, mahal, sino yung kumatok? At bakit natagalan ka? Ano ang pinag-usapan nyo? Ang tanong ni Elena. Hindi ko din kilala, mahal eh. Humingi siya ng tulong. Bagong salta lang siya dito. Kaya yun, pinagtripan siya ng mga adik sa kanto. Alam mo naman dito sa lugar natin, pag bago yung mukhang makikita nila, talagang pinagtritripan nila. Ang sagot ni Troy. Ah, ganun ba, mahal? Nasaan na siya ngayon, mahal? Kung bagong salta siya, naku, tiyak na hindi pa kumakain yun. Kawawa naman, mahal. Ang sagot naman ni Elena. Nandun sa kabilang kwarto, mahal. Pumunta kami kanina kay Mang Tasyo. Sinabi kong kailangan niya ng matutuluyan. Kaya yun, ibinigay sa kanya ang bakanteng kwarto. Yung nandun sa dulo, mahal? Oo nga eh, kawawa nga. Kung marami pang pagkain, mahal, maglagay ka sa plato at ibibigay ko sa kanya. Ang sagot naman ni Troy. Tamang-tama pala, mahal. Marami akong niluto. Sige, mahal, bilisan mo nang kumain at ihahatid mo na yung pagkain sa lalaki na yon. Nung naubos na nga ni Tony ang pagkain na nasa plato niya, agad na siyang pumunta sa kwarto ng lalaking estranghero. Nung nandun na siya sa harapan ng pinto, kumatok ito ng marahan at pagkalipas ng ilang minuto, bumukas ang pinto. O pre, pagkain mo. Marami yung pagkain na niluto ni Mrs. Kaya heto, dinalhan kita. Ang sabi ni Tony. Naku pare, nag-abala pa kayo. Lalabas din sana ako para bumili ng pagkain at mga pangangailangan ko din dito. Salamat pre, halika, pasok ka pala. Ang sagot naman ng lalaking estranghero. Pumasok na nga si Tony sa kwarto ng estranghero na yon para makilala pa niya ng husto. At sa kanilang pag-uusap, nalaman niya ang pangalan nito. Siya si Dave. At isa siyang seaman. Napadpad daw siya sa lugar na yon dahil nagbabaka sakali siyang matagpuan niya ang ina niya. Lumaki daw ito sa piling ng kanyang mga tiyuhin. Kaya yun, sa kagustuhan niyang malaman kung sino ba ang tunay niyang ina. Nung sinabi ng tiyuhin niya ang lugar ng posibleng mahanap niyang ina niya, agad na siyang napasugod sa sinabi ng tiyuhin niyang lugar. Habang nag-uusap ang dalawa, nung tumunog ang cellphone ni Tony. Nung tiningnan niya ito, message ni Elena na asawa niya ang natanggap nito. Mahal, bakit ba ang tagal mo? Bumalik ka na nga dito? Baka mamaya, ano pa ang gawin sa'yo ng lalaki na yan? Ang sabi ni Elena sa text. Nung nabasa yun ni Tony, hindi na ito nag-text back. Nakangiti na lang ito habang binubulsa niya ang cellphone niya. Sa sinabing yun kasi ng asawa niya, ramdam na ramdam nito ang pagmamahal niya. Ang ginawa na lang ni Tony noon, iniwan niya ang cellphone number niya kay Dave at sinabi pa nito na yung kwarto namin ng pamilya ko nandun lang sa bungad pre. Kung may gusto kang bilhin bukas, mag-text ka lang at sasamahan kita. Baka kasi makita ka ng mga adik, pagtripan ka na naman. Ang sabi ni Tony. Ah, sige pre, bukas tatawagan kita. Kailangan ko na kasing bumili ng mga gamit. Salamat ulit pre. Pakisabi na lang kay misis mo, salamat. Ang sagot naman ni Dave. Pasensya ka na pre. Buntis kasi si misis, kaya hindi pwedeng ma-stress. Sige pre, alis na ako. Basta, kung may kailangan ka, tumawag ka lang or punta ka sa kwarto namin. Ang sabi ni Tony. Naintindihan ko pre, ganun talaga. Sige pre, salamat ulit. Ang sagot ni Dave. Nung time na yon, umalis na si Tony at agad nang nagtungo sa kwarto nila. Pagpasok pa lang ni Tony sa kwarto nila, boses na ni Elena
ang sumalubong sa kanya. Oh, mahal, bakit ang tagal mo na naman? Baka mamaya, ano pa ang gawin ng lalaking yun sa'yo? Nakakalimutan mo na yata na bagong salta lang yun sa lugar na ito. Ni pangalan nga niya hindi mo alam eh. Ang sabi ni Elena. Mahal, relax ka lang, okay? Sa tingin ko naman, mabait si Dave. Nandito siya para hanapin ang ina niya. Kaya, huwag ka nang magalit, mahal. Bukas na bukas, pag pumunta siya dito, ipapakilala kita para hindi ka na mag-alala. Ang sagot ni Tony. Alam ko, mahal, madali kang magtiwala sa isang tao. Pero mahal, sa pagkakataon na to, pwede ba? Huwag kang masyadong dumikit sa lalaki na yon. Hindi porket sinabi niya ang pangalan niya. Hindi porket sinabi niya ang sadya na dito sa lugar na ito. Naniniwala ka na agad. Yan ang mahirap sa'yo, mahal. Sana, tingnan mo muna kung totoo ba siya sa mga sinasabi niya. Hindi natin alam kung Dave ba talaga ang pangalan ng lalaki na yon. Isipin mo, mahal, paalis ka. At kami lang, yung mga anak mo ang maiiwan dito. Paano na kung may masamang balak pala yung tao na yun? Hindi natin siya kilala. Inuulit ko, mahal. Isipin mo naman, kami lang yung maiiwan dito ng mga anak natin. Huwag na huwag kang magtitiwala, mahal. Huwag kang didikit sa lalaki na yun. Ang sagot ni Elena. Mahal, relax ka lang. Diba, ang sabi ko sa'yo, ipapakilala kita bukas kay Dave. At saka, pakiramdam ko, mabait siyang tao. Kaya mahal, huwag mong pag-isipan ng masama si Dave. Bago ako aalis, kakausapin ko si Mang Tasyo. Sasabihin ko sa kanya na siya muna ang bahala sa inyo. At alam ko naman, mahal, nandyan lagi ang Panginoon. Ang sagot ni Tony. Sa mga sinabi ni Tony kay Elena, niyakap ni Elena ang kanyang asawa. At yung yakap na yun, kasabay ang mga luha na pumatak sa kanyang mga mata. Hanggat maaari kasi, ayaw niyang paalisin ang asawa niyang si Tony. Kaya lang, hindi na mapipigilan pa si Tony sa kanyang pag-alis. Nung time na yun, dahil tulog naman ang mga bata, muli na naman nilang pinagsaluhan ang kanilang pagmamahalan. Nung natapos na ang sandaling yon, nagyakapan sila at sabay na silang natulog. Kinaumagahan, maagang nagising si Tony. Siya na yung nagluto sa kanilang agahan at plano niyang tawagin si Dave para dun na kumain. Habang nagluluto si Tony, nung tumunog ang cellphone nito, si Dave ang tumatawag at ang sabi niya, "Pre, papunta na ako dyan." Nung ganon ang sinabi ni Dave, agad niyang tinawag ang asawa niyang si Elena. "Mahal, ihanda mo na yung mga pagkain at magbihis ka na, nakapantulog ka pa kasi. Pupunta na si Dave dito," ang sabi ni Tony kay Elena. Nung sinabi ni Tony sa asawa niyang si Elena na kailangan na niyang magbihis dahil pupunta na doon si Dave. Nung time na yon, pumasok na si Elena sa banyo para maligo. Para naman hindi nakakahiya kay Dave, ang lalaking bagong salta sa lugar nila. Habang naliligo si Elena, narinig niya ang isang familiar na boses. Nung narinig niya ang boses na yon, kinabahan siya at natakot. Kung totoo ang nasa isip niya, posibleng magkaroon ng problema.
Nung narinig ni Elena ang isang pamilyar na boses, mabilis na itong naligo para malaman niya kung tama ang kutob niya. Habang binubuksan niya ang pintuan sa CR, lalo siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Ilang saglit pa ay lumabas na nga si Elena mula sa banyo. Nung nakalabas na si Elena mula sa banyo, nakita niya ang side view ng lalaking estranghero na si Dave. Nanlalamig ang mga kamay nito dahil si Dave at ang naging ex niya nung high school ay iisa. Ex-boyfriend ni Elena ang lalaking tinulungan ng mismong asawa niya. 15 years old lang sila nung naging magjowa ang mga ito. Naging masaya ang kanilang relasyon at may nangyari na din sa kanilang dalawa. Naghiwalay sila noon dahil nagkaroon sila ng problema sa tiyuhin ni Dave. Halos mabaliw na si Elena nung pinilit nilang paghiwalayin. Dahil sa sobrang kalungkutan ni Elena, hindi na siya nakapag-focus sa pag-aaral. Hanggang sa nakilala niya ang naging asawa niya na si Tony. Nung naayos na ni Elena ang sarili niya, dahan-dahan na siyang lumapit at umupo sa tabi ni Tony. Nagulat at nanlaki ang mga mata ni Dave nung nakita niya ang asawa ng taong tumulong sa kanya. Pero bago pa mahalata ni Tony na magkakilala sila, kinagat ni Elena ang labi nito at yun ang palatandaan na huwag magpahalatang magkakilala nga sila. Nung time na yun, walang kaalam-alam si Tony na ang lalaking tinulungan at kaharap niya ay siya, yung lalaking nakauna sa asawa niya. Para hindi makahalata si Tony na magkakilala ang dalawa, pasimple lang ang mga galaw ni na Dave at Elena. Nung natapos na silang kumain, pumunta si Tony sa banyo at naiwan si na Dave at Elena sa kusina. Elena, ang liit ng mundo para sa atin. Biruin mo yun. Hindi ko inaasahan ito. Hindi ko lubos maiisip na asawa mo pala yung taong tumulong sa akin. Ang sabi ni Tito, nandito daw yung ina ko. Ang hindi ko inaasahan, Elena, nandito ka din pala. Kumusta ka na? Hindi ka pa din nagbabago. Maganda ka pa din. Alam mo, nung umalis ka sa ating lugar, gusto ko nang tapusin ang buhay ko noon. Dahil sa ginawa ng tiyuhin ko. Lumayo ka sa akin. At nung time na yun, tuluyan na kitang hindi nakita. Ang sabi ni Dave. Alam mo, Dave, sa tingin mo ba, ikaw lang ang nasaktan sa ginawa ng tiyuhin mo? Pati ako. Kaya ako malis sa lugar natin noon dahil kinausap kami ng tiyuhin mo. Binantaan niya kami. Biruin mo yun ha. Babae ako. Pero ako pa yung tatakutin ng tiyuhin mo na iwasan na kita at tuluyan ng kalimutan. At pag hindi ko gagawin ang sinabi niya, idamay na daw niya ang mga magulang ko. Nung ganun ang sinabi ng tiyuhin mo, agad na akong pumunta sa lugar na ito. At dahil hindi na ako nakapag-focus sa aking pag-aaral noon, natuto na akong magbisyo hanggang sa nakilala ko ang asawa ko. Ang sabi ni Elena. Marami pa sanang gustong sabihin ni Elena nung time na yon kay Dave. Kaya lang, narinig nila ang boses ni Tony sa sala. At ang sabi nito, Mahal, pwede ba kaming uminom? Ang tanong ni Tony. Bakit kayo iinom? Ang sagot naman ni Elena. Kahit konti lang, mahal.
Ang pangungulit na sabi ni Tony. Sige, basta, konti lang ha, ang sagot ni Elena. Sige mahal, konti lang talaga. Ang bait ng asawa ko, I love you, ang sabi ni Tony. Pare, maiwan ka muna ha. Sasaglit lang ako sa kanto. Bibili lang ako ng alak at pulutan, ang sabi ni Tony kay Dave. Sige lang pre, hintayin na kita rito, ang sagot ni Dave. Nung nakalis na nga si Tony, ipinagpatuloy ni na Dave at Elena ang kanilang pag-uusap. Nung time na yun, wala na yung mga anak ni Elena. Pagkatapos kasi nilang kumain, agad na silang lumabas ng bahay at nakipaglaro sila sa kanilang mga kapitbahay. Nakatayo noon si Elena at si Dave naman nakaupo. Tumayo si Dave at pumunta sa harapan ni Elena. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Sabay sabing, mahal pa rin kita Elena. Kahit na may asawa ka na, mahal pa rin kita. Kung papayag ka lang sa gusto ko, magiging masaya tayo Elena. Ituloy natin ang naudlot na sandali. Ituloy natin ang naputol na pag-iibigan natin nun. Ngayon na may trabaho na ako, hindi na makikialam ang tiyuhin ko. Elena, hayaan mong punuan ko ang mga pagkukulang ko sa'yo. Hayaan mong iparamdam ko ang pagmamahal ko sa'yo. Alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko. Kaya, heto ako ngayon. Hanggang ngayon, single pa rin ako. Ang sabi ni Dave. Nung hinawakan ni Dave ang kamay ni Elena, hinablot niya ito. At sabay sabing, pwede ba Dave? Hayaan mo na kami. Masaya na kami. Masaya na ako sa piling ng asawa ko ngayon. At tingnan mo nga naman may mga anak na kami. Kaya pwede ba? Umalis ka na sa lugar na ito. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan Dave. Parang awa mo na. Alam kong makakahanap ka pa ng babaeng mamahalin mo. At sana, ito na yung huling pagkikita natin Dave. Umalis ka na, ang sabi ni Elena. Sa sinabing yon ni Elena kay Dave, lumuhod ito sa harapan niya. Elena, sa tingin mo ba ganun lang kadali ang lahat-lahat? Hindi yun ganun kadali. Kung para sa'yo, madali ang lahat-lahat. Para sa akin, hindi Elena. Hanggang ngayon, nandito ka pa rin sa puso at isip ko. Kung ayaw mong sabihin ko sa asawa mo ang tungkol sa atin, hayaan mo akong tumira dito kasama ka. Ang sagot naman ni Dave. Sa mga sinabi ni Dave, hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Kaya naman, mas minabuti ko na lang ang iwanan na lang siya sa kusina at agad na akong pumasok sa kwarto naming mag-asawa. Nung nasa kwarto na ako, nararamdaman kong mahal ko pa si Dave, ang lalaking nakauna sa akin. Kaya lang, para saan pa ang pagmamahal na yun? Kahit mahal ko siya, alam kong hindi na kami pwedeng magsama dahil may asawa at mga anak na ako. Hanggat maaari, ayoko naman na masira ang pamilya namin dahil sa aking nararamdaman. Nung time na yun, umiyak ako ng umiyak. At naaalala ko lahat yung mga masasayang alaala namin ni Dave. Palagi kaming namamasyal sa tabing dagat noon. Magkahawak ang aming mga kamay at pinag-uusapan namin ang pamilyang aming bubuuin. Pero, ang lahat ng mga plano namin ay biglang naglaho dahil sa hindi namin inaasahan na makialam ang tiyuhin nito. Mahal ko si Dave, mahal na mahal.
Kaya ko siyang ipaglaban. Kaya kong ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya lang, nung sinabi ng tiyuhin niyang idadamay niya ang pamilya ko, dun ko na siya pinakawalan at tuluyan ko na siyang iniwan. Iniwan ko siya sa lugar na kung saan dun namin binuo ang aming mga pangarap. Nung iniwan ko si Dave, napadpad ako sa lugar ng naging asawa kong si Tony. Tropa din siya ng mga tropa ko nun. Lasinggera ako nun. Kaya lang, nagbago ako dahil sa asawa ko. Kinausap niya ako ng maayos nun. At ipinaunawa ang mga bagay na hindi ko noon naunawaan pa. Dahil bata pa ako nung time na yun. Nung nakapalagayan ko na ng loob si Tony, pagkaraan ng ilang buwan, niligawan niya ako at hindi nagtagal, nagpasya na kaming magsama na lang. Kahit hindi kami kasal noon, okay lang. Nararamdaman kong mahal na mahal niya ako at ganun din ako sa kanya. Mahal na mahal ko rin ang asawa kong si Tony. Habang iniisip ko ang nakaraan na nangyari sa buhay ko, nung narinig ko ang boses ng asawa ko, hinahanap niya ako at ang sabi niya, may binili daw siyang pagkain para sa akin. Nung narinig ko ang boses ng asawa ko, agad akong lumabas mula sa kwarto. Dahil alam kong binili niya ang paborito kong pagkain. 5 buwan na yung tiyan ko nun. Pero pakiramdam ko, naglilihi pa rin ako. Nung nakalabas na ako sa kwarto, nakita kong nag-iinuman na ang dalawa. Si Tony at si Dave. Tinawag ako ng asawa ko at pinaupo niya ako sa tabi niya. Ayaw ko sanang pumunta nun dahil nakakailang. Dahil nandun si Dave. Kaya lang, ayaw ko naman na makahalata ang asawa ko. Kaya naman, lumapit ako sa kanya at umupo ako sa tabi niya. Habang nagiinuman ang dalawa, nabanggit ang asawa ko kay Dave ang sadya niya sa lugar na yon. Sinabi naman ni Dave na hinahanap niya ang kanyang ina. At habang nag-uusap ang dalawa, tahimik lang akong nakikinig sa kanilang mga pinag-usapan. At nung time na yun, Miss Lady L, parang kinukurot ang puso ko dahil sa mga sinabi ni Dave. Dahil ang sabi niya, gusto na daw niyang mahanap ang ina niya at gusto na din niyang bumalik ang babaeng minahal niya ng sobra-sobra. Nung ganon ang sinabi ni Dave, parang na-curious ang asawa ko. At ang tanong nito, naku pare, pati na naman ang babaeng mahal mo nawawala din? Baka naman may asawa na yun pare. Or baka naman gaya mo din, hinahanap ka din niya. Ano bang pangalan yung babaeng mahal mo pare? Baka pwede kang magpatulong sa mga tao. Pwede kang magpakalat ng mga larawan nila. Mag-post ka sa mga social media pare. Mas mabilis kung may hawak kang litrato para matulungan ka ng mga tao pare. Ang sabi ng asawa ko. Sa sinabing yun ng asawa ko, para akong nabuhusan ng napakalamig na tubig. Tiningnan ko si Dave at nung time na yun, nagkatitigan kaming dalawa. Nung nagtama ang aming mga mata, para akong nanghina. Dahil yung mga titig niya na nakakaakit, dun niya ako nakuha sa unang pagkakataon na angkinin niya ako. Nung time na tinitigan ko si Dave, parang alam na niya ang ibig sabihin ng aking titig na yon. Agad niyang iniba ang kanilang usapan. At napunta sa asawa ko ang topic nilang dalawa. Nung time na yon, nagtanong si Dave kung ano ang trabaho ng asawa ko.
At ang sagot naman ng asawa ko, hinihintay na lang niya ang flight niya dahil mangingibang bansa siya. Nung ganon ang sinabi ng asawa ko kay Dave, tiningnan niya ako at ang sabi ni Dave, "Naku pare, paano na lang yung mag-iina mo kung iiwan mo na sila? Paano si Elena? Buntis pa naman siya oh. Hindi ka ba nag-aalala para sa kanya?" Ang sabi ni Dave. Alam mo pare, kahit labag sa kalooban ko yung pag-alis ko, wala akong magagawa kundi magtiis kaming lahat. Tiisin namin yung malayo kami sa isa't isa. Dahil gusto kong makaipon para sa pamilya ko. Tingnan mo nga naman pare oh, mag-aapat na yung anak namin. Kaya hindi pwedeng dito na lang ako. Kailangan kong maghanap ng mas magandang trabaho. At yun na nga, yung inaalok nila sa ibang bansa, hindi ko na yun pinalampas. Alam mo pare, yung kinikita ko dito, kulang na kulang. Kaya ang sabi ko kay Elena, ito na yung una at huli kong pag-alis. Pag nasa abroad na ako, mag-iipon ako ng pera para hindi na ako babalik doon. Ang sabi ni Dave. Tama ang mga sinabi mo pare. Sa tingin ko, ito na yung tamang panahon para maibalik ko ang tulong na ibinigay mo sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit ako may matitirhan ngayon. Kaya pare, kung aalis ka, huwag kang mag-alala. Ako muna ang bahala sa pamilya mo. Ako muna yung mag-aalaga sa kanila. Huwag ka nang tumanggi pare. Ito na yung tamang pagkakataon, inuulit ko, para maibalik ko din ang tulong na ibinigay mo sa akin. Ang sagot naman ni Dave. Habang nag-uusap sina Tony at Dave, naririnig ko ang kanilang mga pinag-uusapan. Nung una, nakikinig lang ako. Pero, nung narinig ko ang huling sinabi ni Dave sa asawa ko, dun na ako nakisali sa usapan nila. Dave, huwag mo kaming intindihin. Kaya kong alagaan ang mga anak namin. Huwag mong akuin ang responsibilidad ng asawa ko sa amin. May kailangan kang gawin. Bakit hindi yun ang gawin mo? Hanapin mo ang nanay mo. Di ba, Dave, yan ang dahilan kung bakit ka nandito? Hindi ka naman pumunta dito para akuin ang responsibilidad ng asawa ko. Ang sabi ko kay Dave. Nung ganon ang sinabi ko kay Dave, naramdaman ko ang paa niyang sumagi sa aking binti sa ilalim ng lamesa. Doon ko na lang naalala ang mga sinabi niya nung nag-usap kami. Na ang sabi niya, hayaan ko lang siya na dito muna tumira. At kung tatanggi ako, sasabihin na niya ang nakaraan namin sa asawa ko. Nung naramdaman ko ang paa ni Dave sa aking binti, alam ko na ang ibig niyang sabihin. Kaya naman, agad kong binawi ang mga sinabi ko sa kanya. Dave, ang ibig kong sabihin, hindi ba nakakahiya? Nakakahiya kasi na ikaw na yung sasalo sa responsableng may iwan ng asawa ko. Ang sabi ko kay Dave. Naku Elena, walang nakakahiya dun. Gagawin ko to bilang kapalit sa mga naitulong niyong mag-asawa sa akin. Gaya ngayon, tong mga pagkain na to. Kung wala kayo, siguro hindi ko na alam kung makakahanap pa ako ng kagaya niyong mag-asawa. Sobrang bait niyo kasi. Huwag na kayong tumanggi. Pare, Elena, gagawin ko to para makabayad na ako sa mga kabutihan niyo. Gusto kong mabayaran yung mga kabaitan niyo sa akin. Ang sagot ni Dave. Pare, teka, parang nakakahiya naman yata. Baka mamaya,
Nakakaabala na ang pamilya ko sa'yo, pare. Paano na lang yung paghahanap mo sa mga mahal mo sa buhay? Yung nanay at yung babaeng mahal mo, pare. Alam mo, pare, huwag na lang. Kakausapin ko na lang si Mang Tasyo. Siya muna ang bahala sa aking pamilya. Ang sagot naman ni Tony. Pare, please, hayaan nyo naman akong makabayad. Ayaw ko naman na hindi man lang ako makabayad sa mga ginagawa nyo. Pare, Elena, please lang naman oh. Miss Lady L, nung time na yun, pumayag na din ang asawa ko sa mga sinabi ni Dave. At pagkalipas ng 1 linggo, nakalis na nga ang asawa kong si Tony. Gaya ng napag-usapan namin, si Dave muna ang aako sa responsibilidad ng asawa ko. At ganun nga ang nangyari. Labas-pasok na siya sa aming kwarto. At nung malapit na akong maanak, kinausap ni Dave si Mang Tasyo at sinabi niyang maglalagay siya ng maliit na kwarto sa amin. Maluwang kasi ang kwartong nakuha namin. Kung tutuusin, ay parang bahay na ito. Nung pumayag naman si Mang Tasyo, agad na nilang inayos ang magiging kwarto ni Dave. Sa pamamalagi na ni Dave sa aming kwarto, ginampanan niya ang mga tungkulin ng isang ama. Tinutulungan niya ako sa pag-aalaga at pati sa mga gawaing bahay. Tumutulong na din siya. Nung una, naiilang ako sa kanya. Kaya, madalas ko siyang iniiwasan. At hanggat maaari, ayoko siyang makita. Ang asawa kong si Tony naman, panatag din ang loob niya. Dahil alam niyang mabait tong si Dave. Hanggang sa dumating na ang araw na ako'y manganak. Isang napakalusog na batang lalaki ang binigay ng Panginoon sa amin. At habang nasa hospital kaming mag-ina, si Dave yung kasama namin. At napagkamalan pa nilang siya ang asawa ko. Pagkalipas ng 2 araw, umuwi na kami sa bahay. Si Dave pa rin ang nag-aalaga sa amin. Hanggang sa isang araw, dumalaw ang aking ina sa aming boarding. At laking gulat niya nung nakita niya si Dave. Super close ang aking ina at ang naging ex ko na si Dave. Sa sobrang saya nila, nagyakapan silang dalawa. Nagulat man si nanay nung una. Pero nung nalaman niya ang buong kwento, napapangiti na lang ito. At ang sabi niya, ano ba yan anak? Muling ibalik ba? Biro lang anak, ang sabi ni nanay. Nay, hindi magandang biro yan. Baka mamaya marinig kayo ni Dave. Alam ko, Nay, gustong gusto niyo si Dave. Para sa akin. Noon. Pero iba na ngayon, Nay. May asawa at mga anak na ako. Hindi na magandang biro yan. Ano na lang ang sasabihin ng mga anak ko pag marinig nila yan, Nay? Alam niyo naman na may isip na yung panganay. Baka mamaya magsumbong sa asawa ko yon, ang sabi ko kay nanay. Anak, pasensya ka na. Nakakalungkot lang kasi. Talagang gustong gusto namin si Dave para sa'yo. Kaya lang, hindi naman natin inaasahan yung problemang dumating dahil sa tiyuhin nito. Kung maibabalik lang sana ang panahon, anak, ang malungkot na sabi ni nanay. Nay, move on na po kayo. Ano ba yan? Parang kayo tong naging GF ni Dave na hindi makamove on eh. Matagal na panahon na yun. Kalimutan na natin ang lahat-lahat. Harapin natin yung ngayon. Yung ngayon na may asawa at mga anak na ako.
Tingnan nyo nga naman si Dave, oh. Malayo na ang kanyang narating sa buhay. Kahit saang lugar siya makakarating, siguradong makakahanap siya ng magandang trabaho. Hindi gaya sa akin, oh. Tingnan nyo naman ako, Nay. Wala akong natapos at isang taong bahay lang ako. Wala man lang akong ipagmamalaki sa mga tao na nasa paligid ko, lalo na kayo, Nay. Hindi ko man lang natupad yung mga pangarap niyo sa akin. Sorry na ya. Sobrang nasaktan lang ako nung pinilit nilang maghiwalay kami ni Dave. Ang sabi ko kay Nanay, anak, hayaan mo na. Di bale, mukhang magkakaroon naman kayo ng isang pagkakataon para magsamang muli ni Dave. Totoo yata ang kasabihan, anak. Ang taong lumayo man sa'yo, babalik at babalik kung talagang para sa'yo ito. Lalo na ngayon, wala ang asawa mo. Hindi natin alam, baka mamaya makahanap din ng babae yung asawa mo doon. Lalaki yun, anak. Alam naman natin ang isang lalaki. May pangangailangan yan. Ang sabi ni Nanay. Nay naman, huwag naman kayong magsalita ng ganyan. Alam kong hindi yun magagawa ni Tony. Nangako siya sa akin na hindi siya maghahanap ng ibang babae sa abroad. Ang sabi niya, ako lang yung babaeng mamahalin niya. Ang sabi ko kay Nanay. Habang nag-uusap kami ng aking ina, hindi ko namamalayan na pumatak na ang luha sa aking mga mata. Dahil sa sinabi ni Nanay. Hindi ko din alam kung bakit ganon ang mga sinabi niya. Siguro, bumabase siya sa mga naging kapitbahay namin. Lahat ng mga nag-abroad sa amin, wasak na ang kanilang mga pamilya. Habang umiiyak ako, nagsorry naman si Nanay sa kanyang mga nasabi. Ang sabi niya, hindi daw niya sinasadyang saktan ako at ayaw daw niya akong mag-isip. Ang sagot ko na lang noon, hayaan niyo na po yun, Nay. Nung tumigil na ako sa pag-iyak, kumuha ng tubig si Nanay sa kusina. At nung pumunta si Nanay sa kusina, lumapit sa akin si Dave at ang sabi niya, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Babalik muna ako sa dating kwarto ko. Si tita muna ang matulog sa kwarto ko. Para naman hindi tayo siksikan, ang sabi ni Dave. Nung sinabi ni Dave na babalik na siya sa kanyang kwarto, parang gusto ko siyang pigilan. Gusto kong sabihin sa kanya na, huwag kang aalis, dito ka lang. Pero, hindi ko kayang sabihin yun sa kanya. Dahil baka mamaya, iba yung isipin niya. Baka mamaya ang sabihin niya, bumalik na yung dating pagmamahal ko sa kanya. Nung bumalik na nga si Dave sa dating kwarto niya, hindi ko na maipaliwanag yung nararamdaman ko. Namimiss ko siya. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong sabihin sa kanya na bumalik na siya sa dating kwarto niya sa amin. Yung kalungkutan na aking nararamdaman noon, hindi ko yun pinahalata sa aking ina at sa aking mga anak. Gumalaw lang ako ng normal lang. Kunwari, masaya ako. Kunwari, hindi ako naapektuhan dahil wala na si Dave sa aming kwarto. Sinungaling ako, Miss Lady L. Kung sasabihin kong okay lang na wala na siya sa amin. Ang totoo niyan, sobrang namimiss ko siya. Namimiss ko ang mga pag-aalaga niya sa amin. Lalong-lalo na sa amin ni Baby. Parang asawa ko na siya. Hanggang sa isang araw, habang tahimik ako sa loob ng kwarto, nung lumapit si Nanay sa akin at ang sabi niya, may pupuntahan daw muna siya saglit. Sige, Nay, ang sagot ko na lang sa kanya. Nung nakalis na si Nanay, pagkaraan ng ilang saglit,
ay tumawag si Dave. At ang sabi niya, kumusta na daw kami? Sumagot naman ako ng, okay lang kami. Huwag mo kaming intindihin. At habang nag-uusap kami, nung narinig kong may kumakatok sa kwarto ni Dave. Malakas ang bawat katok na yon. Nung may kumakatok sa pintuan niya, sabi niyang mamaya na daw siya tatawag at may bisita daw siya. At nung nasabi niya yon, agad na niyang pinutol ang pag-uusap namin. Nung pinutol ni Dave ang pag-uusap namin, natigilan ako nung time na yon. Ang daming pumapasok sa aking isipan. Ang daming tanong na hindi ko alam kung ano ba ang gumugulo sa utak ko. Ang naiisip ko noon, baka may babae na siya. Baka tinawagan niya ang babae niya para puntahan siya sa boarding niya. Para na akong napapraning na isipin ang mga bagay na hindi ko naman dapat isipin. Sa kabila ng pag-iisip ko tungkol sa ex-BF ko na si Dave, naisipan kong tawagan ang asawa kong si Tony. Agad kong kinuha ang cellphone at tinawagan ko ang asawa ko. Ilang beses kong sinubukang tawagan ang asawa ko nung time na yon, pero hindi man lang niya sagutin ang cellphone niya. Ang iniisip ko na lang nun, siguro tulog pa siya dahil ang mga oras namin ay magkaiba. Gabi dito sa Pinas at sa mundo naman ng asawa ko ay umaga. Habang kinokontak ko ang asawa ko, nakaramdam ako ng kaba. Kaba na hindi ko maipaliwanag dahil ibang-iba yung kutob ko nung time na yon. Dahil ibang-iba yung kutob ko nung time na yon. Hindi ako tumigil sa pag-contact sa asawa ko. Sinubukan ko lang na kontakin siya ng kontakin. Hanggang sa sinagot na niya ito. At nung sinagot na niya, hinihingal ang asawa ko. Tinanong ko siya kung bakit siya hinihingal. Tinanong ko siya kung bakit ang tagal niyang sagutin. Ang sagot lang niya, kararating lang daw niya, nag-jogging daw siya sa labas. At habang nag-uusap kami, narinig ko ang boses ng babaeng nasa tabi nito. At ang boses na yon ay parang tinutusok ng karayom ang puso ko. Dahil ang sabi ng babae, "Babe, nag-enjoy ka ba? Sobrang pagod na pagod ka." Nung narinig ko yon, pilit na inilalayo ang asawa ko ang cellphone niya sa babaeng katabi niya sa kama. Pero hindi ako tanga. Hindi ako tanga para ganun na lang ang gawin ng asawa ko. Nung time na yon, umamin siyang natukso siya sa babaeng naging kaibigan niya sa ibang bansa. Sa sinabing yon ng asawa ko, sobrang nasaktan ako. Dahil ilang buwan pa lang yung nakakaraan, nakahanap na siya ng babaeng pumuno sa aking pagkukulang. Umiyak ako ng umiyak nung nalaman kong iba na ang ginagawa ng asawa ko sa ibang bansa. Pinutol ko ang pag-uusap namin at wala na akong ginawa kundi ibuhos ang sama ng aking loob. Habang umiiyak ako, nung biglang dumating sina Nanay at Dave. Lumapit sa akin ang aking ina at sinabi ko sa kanya ang lahat-lahat. Nung narinig ni Dave ang lahat, lumapit sa akin at ang sabi niya, "Tahan na, nandito ako. Hindi ko kayo iiwan." Paninindigan ko ang ina ko kong tungkulin ng asawa mo. Sa sinabing yun ni Dave, ngumiti ang aking ina.
At ang sabi niya, ang lahat ng ito, anak, ay isang pagsubok. Natatandaan mo pa ba yung mga sinabi ko sa'yo noon? Sige anak, uuwi na ako sa bahay. Total, nandito naman si Dave. Alam ko naman na hindi kanya pababayaan, ang sabi ni nanay. Pero nay, iba pa rin pag ikaw yung nandito, ang sagot ko naman sa kanya. Elena, huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa inyong mag-iina, ang sabi ni Dave. Nung time na yon, hindi na nagpapigil pa si nanay. Agad na siyang umalis at si Dave na ang nakasama naming nung araw na yon. Mula nung nalaman kong may babae na ang asawa ko, parang wala na ako sa aking sarili. Lagi na akong nakatulala dahil lahat ng mga plano namin ng asawa kong si Tony ay biglang naglaho. Dahil hindi man lang niya napigilan yung sarili niyang matukso sa ibang babae. Si Dave naman, hindi siya nagsawang alagaan kami. At lalong hindi siya nagsasawang iparamdam yung pagmamahal niya sa akin. Pagkalipas ng 1 taon, hindi na nagparamdam pa ang asawa ko. Tuluyan na niyang kinalimutan na may pamilya siyang iniwan dito sa Pinas. Pero kahit ganon ang ginawa niya, hindi ako nawalan ng pag-asa. Hinintay ko pa rin ang asawa ko. Hinintay ko pa rin siya hanggang sa natapos na niya ang kontrata niya. Nung natapos na ang kontrata niya, umaasa pa rin akong magpapakita siya sa amin. Pero yung paghihintay ko na yon ay bigo ako dahil walang Tony na bumalik sa aming mag-iina. Nung hindi na bumalik pa ang asawa ko, doon ko na lang hinarap si Dave. Nag-usap kami ng maayos ni Dave at ang napag-usapan namin ay ipagpapatuloy namin ang naudlot naming pagmamahalan doon. Pero bago pa kami gumawa ng anumang bagay, naghanap muna si Dave ng lugar na pwede naming malilipatan. Nung nakahanap na siya ng lugar na pwede naming malilipatan, agad na kaming lumipat sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Nung nakalipat na kami sa bagong lugar na yun, masayang masaya kami ni Dave dahil kahit ilang taon man yung lumipas na nagkahiwalay kami, muli pa rin kaming pinagtagpo. Dahil talaga sigurong kaming dalawa yung para sa isa't isa. Ang daming mga pagsubok ang dumating sa mga buhay namin. Pero heto pa rin kami, muling nagkita, muling naibalik ang naudlot namin na sandali. Nung nalaman ang aking ina ang tungkol sa amin, natuwa silang lahat dahil noon pa man ay botong-boto na sila kay Dave para sa akin. Ang lalaking estranghero, ang lalaking bagong salta sa lugar na aking pinanggalingan. Sa ngayon, masaya na kami ni Dave. At sa awa ng Diyos, nagpakasal na rin kami. At sa awa ng Diyos, tanggap niya ang 4 kong anak. Bale, may 2 anak naman kami ni Dave ngayon. 6 na sila, Miss Lady L. Pati yung mga anak ko sa una kong asawa na si Tony. Si Tony naman ay wala na akong balita sa kanya. Hindi na rin kasi ako interesado pa sa kanyang buhay. Dahil kontento na ako ngayon. Dahil kasama ko na ang lalaking una kong minahal. Miss Lady L,
Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Elena.